Pero kaya inaano ko lang, no, nire-remind ko, Christian, yung mga kababayan natin kasi maawain yung mga Pilipino tsaka may short-term memory tayo eh. Or very short ang ating memory. Kaya paalala ko palagi sa kanila, tignan nyo si Duterte noong 2016 to 2022. So wag po natin kaawaan kasi ano yan po ay isang halimaw noong mga panahon na yun. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Senator Sonny Trillanes, siya po yung unang nagsampa, no? Tama, no? Itong information, basically reklamo dito sa, or communication dito po sa International Criminal Court. Tagal na po natin pinag-uusapan itong ICC arrest warrant. Marami mga nanuya sa inyo na sinasabi, sabi nyo, lalabas ang ganitong petsa pero hindi lumabas. Nung finally, inaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anong tumatakbo sa isip nyo kanina? It was a very tense moment, kasi alam nyo nga, gaya ng sabi mo, 8 years in the making ito eh. So, pag binalikan natin yon, galing 2017 when we first filed it, napakabigat na na challenge noon for us kasi talaga nung mga panahon, di ba, ni Duterte, he was a tyrant, talagang takot na takot yung mga tao sa kanya, mga politiko, mga different sectors. Kaso kailangan natin i-file, wala na tayong matakbuhan nun, kaya doon natin final. Then through the years, i-develop natin ito, maraming mga testigo, inalagaan, nagkalat tayo ebidensya. Then lahat yun nag-culminate nung mga moments leading up to dun sa kanina. At na yun na nga, na binabasahan na siya nung Miranda rights at suddenly makikita mo kung paano na nagbago ang ihip ng hangin at umiikot ang mundo. Pero kaya inaano ko lang, nire-remind ko, Christian, yung mga kababayan natin kasi maawain yung mga Pilipino tsaka may short-term memory tayo eh. Or very short ang ating memory. Kaya paalala ko palagi sa kanila, tignan nyo si Duterte noong 2016 to 2022 kung paano siya noon, magbumurahin niya lahat, murahin niya si Pope, murahin niya yung Diyos, murahin niya kahit sino, tapos utusan niya papatay lahat, kung sino yung gusto niya ipapatay. Marami yung namatay na Pilipino, lalo na yung mga mahihirap, sisipain yung bahay. Kung ikaw nasa yung squatters area, hindi mo alam eh. Kasi yung sanctity ng tahanan mo, hindi na-observe nun. Kasi sisipain na lang nila. Tapos yung mga tiwaling pulis, babarili na lang kung sino yung nandoon. Tapos sasabihin ng laban, kasi may patong sa ulo, 10,000 po ang reward nun. Si Duterte ang nag-encourage nun lahat. Kaya po tayo dumating sa punto na to. So, wag po natin kaawaan kasi yan po ay isang halimaw noong mga panahon na yun. Okay yung ba yung strategy ng mga Duterte at ng kanilang mga taga-suporta base doon sa mga nakikita nating imahe simula po kaninang umaga, yung magpaawa? They don't have any choice eh. At this point, yun na lang yung barahan nila. Actually, nasa playbook yan ng mga tiwaling mga leader eh, di ba? Lahat ng mga sakit sa katawan parang lumabas na eh. Kahit siguro sipon kung pwedeng gagamitin na. O di ba, neck brace, wheelchair, kung ano man. Then itong isa pang nasa playbook nila is gamitin yung mga legal obstacles para lang malusutan nila yung kanilang accountability. Ito po yan. And sabi ko nga, it is tragic na ito yung ganito yung nangyayari na sila ngayon ang nagkukumahog gamitin yung korte for legal remedies. Samantalang yung mga pinagpapatay nila ay hindi nila binigyan ng pagkakataon man lang na
madepensahan yung kanilang sarili using the due process afforded to them, according to them sa isang demokrasya. So, yun po, no? Ito, binasahan siya ng kanyang, preserve yung kanyang karapatan, due process was observed, pero nung siya'y nasa kapangyarihan, wala siyang pakialam. Marami hindi lang mahirap, pati sila Senator Laila de Lima, ako po, nung kumaharap ng kaliwat kanang kaso, ganun lang. They weaponize the legal system. Oo nga, sinubukan pa niyang ipabawi yung amnesty ninyo na ipinagkaloob ng naunang administrasyon, pero kahit sa anggulo talaga tingnan, hindi makakalusot, hindi uubra. So hindi siya umubra doon sa punto na iyon. Pero in this larger scheme of things, parang maliit na bagay pa nga yun kumpara doon sa mga pinagpapatay niya yung mga pinagpapatay doon sa drug war. Anyway, Senator, hindi ba kayo na sorpresa na relatively smooth yung kanyang pagkaka-aresto? Kasi dati nung pinag-uusapan po natin ito, diba, may iba't ibang mga senaryo, pero ito relatively smooth Were you surprised by that? Ganito po, no? Kung malalaman lang natin the story behind all of these things, talagang divine providence na ho ito Wala na tayong iba pang i-attribute ito kasi, di ba, dun sa mga scenarios na pinag-uusapan natin, ang unang scenario most likely tatakas siya, which he did. Nagkumpiyansa siya na nag-preemptive move siya, tumakas siya nung may rumors about the warrant of arrest. Kaso, nung nagko-kumpirma sila, parang wala naman, no? Nagkumpiyansa sila na pwede nang bumalik. Kasi nangyari na to sa kanila before. Nung June of 2023, nung na-dismiss yung apilanin niya dun sa appeals chamber, akala nila nung dinismiss yun, the order for dismissal will come with a warrant of arrest. Kaya, di ba, a few days before nilabas yung decision, sumibat din siya papuntang Hong Kong. So yun yung kanyang contingency planning, yun yung kanyang go-to move, punta sa Hong Kong. Tapos nung nakita nilang walang warrant, after a few days, bumalik din. Di ba? In the meantime, nakapag-set up sila ng emergency meeting kay Xi Jinping. Dito, ang cover nila parang isang rally, no? Kaya, ano lang yon, mga pretext lang yan. Kala kasi nila nung walang lumalabas na kumpirmasyon, akala nila fake news, no? Akala nila bluff ni President Marcos. So, sinubukan nilang, akala niya he can outrun yung issuance. So, kasi hapon dapat yung schedule niya pabalik Pero umaga siya, bumalik. Oo, nag-umaga siya kasi inisip nila kung hapon baka lumabas na talaga yung warrant. Kaya they were assuming hindi pa abot kasi may private jet na naka-standby sa Naiya para papunta niya ng Davao. Pagdating niya, paglabas niya ng Hong Kong, Manila, yung pa Davao niya private jet. Tapos doon meron silang stronghold doon, doon na sila mag-hold ng ground. Yun yung plano. Kaya biruin mo, the worst place na maa-aresto siya was yung nangyari kanina. Pero siyempre, while sinasabi natin na divine providence was manifesting at every turn, pero let's give credit also dun sa kapulisan, sila General Martil, General Torre. Talagang hinandle nila to ng kumbaga clockwork. Maganda yung tapos walang sigaan, no? Kung panahon to ni Duterte, talagang siguro magkakasikuhan na dyan, magkakatadya ka na. Pero to hindi. Talagang binigyan siya ng respeto. Yung nirespeto yung karapatan niya. At nakita ko naman yon as a redemption para sa PNP kasi talagang nung panahon ni Duterte, nasira din naman yung kanilang imahe dahil sila yung ginamit na instrumento para sa pagpatay ng libu-libong tao. Pero ngayon, ito na ngayon,
It has come full circle. Yun mismong dating instrumenta niya for oppression, yun ngayon ang serve sa kanya ng hustisya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.